Ang kwento ay nagsisimula sa isang malaking mansyon kung saan ang mga batang babae ay ibinibili sa mga mayayamang matandang lalaki sa napakamahal na presyo. Bawat isa sa mga ito na parang mga walking coffin ay mga certified trips na walang ibang karapatan kundi ang mamatay. Pero sa malupit at malamig na mundong ito, tanging pera lamang ang mahalaga. Isang batang babae na may itim na buhok ay umiyak sa kanyang kapalaran, hindi maintindihan kung bakit ipinadala siya ng Diyos sa ganitong malupit na mundo. Pero isang magandang dilag na may pilak na buhok na si Daya ang nagpatahimik sa kanya, sinasabing kailangan niyang maging maganda at hindi dapat umiyak. Sa ganoon, tinawag si Daya upang ang entablado para ipakita at masaya siyang umalis habang humuhuni sa sarili. Ipinakilala siya bilang natatanging produkto ng gabing iyon na ang panimulang halaga ay 10 milyong dolyar. Halos lahat ng tao sa subasta ay nagsimulang tumawad kay Daya, dahil gusto nilang magkaroon ng babaeng may kulay pilak na buhok sa kanilang tahanan, ngunit ngumiti lang si Daya at ginamit ang kanyang mahika upang lumikha muna ng susi sa kanyang posas, at agad pagkatapos, lumikha siya ng ripple gamit ang kanyang mahika at nagsimulang magpaputok sa lahat sa bulwagan. Nagkagulo nang nagsimulang magtakbuhan ang mga tao habang nagkakagulo ang mga gwardya na subukang pigilan ang babae. Pagbalik sa kwarto, naguguluhan ang mga babae sa biglaang kaguluhan, pero bago pa makakilos ang bantay, isa sa mga babae na nagngangalang Tart, na nagpapanggap na katulong, ay bumasag ng bote sa ulo niya, at nawalan siya ng malay. Lumingon siya at nakita ang dalawang pangbantay na nakatayo sa may pintuan na agad na binunot ang kanilang mga kutsilyo. Nagdesisyon si Tart na maseryosohin ang sitwasyon at bumunot ng sibat mula sa likuran niya at sinimulan silang harapin ng may kumpiyansa, madaling umiiwas sa kanilang mga atake at tinalo sila at nakuha ang mga susi. Inihagis niya ang mga susi sa ibang mga babae at sinabi sa kanila na tumakbo palayo habang mabilis siyang tumungo sa pangunahing bulwagan. Patuloy si Daya sa pagbaril sa kahit sino nang bigla niyang makita ang pinuno ng mga bugaw na nag-organisa ng subasta at dumukot sa lahat ng mga babae matapos nilang wasakin ang kanilang nayon. Mabilis niyang sinubukang barilin ito, ngunit naputol ng may sumugod na espada na bahagya niyang nabara gamit ang kanyang ripple, ngunit natamba siya sa lupa. Napagtanto niya na ang gwardiyang ito ay mayroon ding kapangyarihan, ngunit bago pa siya muling umatake, muling lumitaw si Tart at pinigilan siya gamit ang kanyang sibat, ngunit nang dumating ang mas maraming gwardiya, mabilis niya itong itinulak paatras at dinampot ang kanyang revolver bago sila isa-isang pinaputukan. Mabilis na naghanda sina Daya at Tart sa entablado kasama ang kanilang mga armas, ngunit napakarami ng mga gwardya para sa kanilang dalawa lamang. Napagdesisyonan ni Daya na kailangan niyang gumamit ng malawakang atake ng mahika kung gusto nilang makalabas ng buhay sa lugar na ito kaya sinabi niya kay Tart na pigilan ang mga kaaway, habang sinisimulan niya ang pagbigkas ng spell. Nagpanggap si Tart na bumalik sa isang high school sa Amerika at nagsimulang atakihin ang mga kaaway, habang nakatuon si Daya sa kanyang mahika at di nagtagal ay nagawang pasabugin ang mga pader ng mansyon, na nagbigay sa kanila ng daan para makatakas. Sa labas ng mansyon, malapit sa gilid ng gubat, isang bihasang mamamaslang ang pumupuntirya gamit ang kanyang ripple, napapansin ng lahat ng kaguluhan habang napagtatanto niya na tama ang hinala nila at ang babaeng may-ari ng mansyon ang siyang salarin na umaatake sa mga baryo, sinusunog ang mga ito at dinadala ang sinumang magandang babae na kanilang makuha. Napagpasyahan niyang sapat na ang kanyang ebidensya at handa na siyang wakasan ang buhay ng target, at kasabay nito, ginagamit niya ang kanyang mahiwagang mata na nagbibigay kakayahan upang makita sa loob ng pader, at sa pamamagitan nito, nagawa niyang matunton ang babaeng may-ari ng mansyon, na tumatakbo mula sa isang silid patungo sa isa pa upang takasan ang kanyang kapalaran, hindi batid na nakatakda na ang kanyang kinabukasan. Kasabay nito, kinalabit ni Lug ang gatilyo, tinamaan siya nang walang siya Saturday. Headshot. Naalala niya tuloy ang dati niyang buhay nung isa siyang bihasang mamamatay tao sa Earth, kasama ang kanyang tauhan, kung saan inatasan silang puksain ang isang grupo ng nagbebenta ng droga. Wala pa ring makakatalo sa kanyang galing sa pagpuntirya habang pinapabagsak niya ang mga tauhan isa-isa, kahit magtago pa sila sa likod ng mga sasakyan, pero pagkatapos niyang patumbahin ang 6 na lalaki, nag-impake na siya at nagsimulang bumalik. Sinabi ng kanyang trainee na kaya pa nilang tapusin ang iba pang miyembro ng mafia, pero sumagot si Lug na 6 na lalaki lang ang ipinag-utos na patayin sa kanya. Kaya tapos na ang trabaho niya. Sinubukan pang sumagot ng babae, pero sinabihan siya ni Lug na tumahimik at
Ipinaliwanag na ang gusto lang ng organisasyon ay palitan ang mga pinuno ng mafia sa ngayon, at hindi sila dapat gumawa ng anumang bagay na hindi iniutos. Pagkatapos noon, tumahimik ang babae at sumakay sa kotse, pero biglang napansin ni Lug ang isang drone na lumilipad sa kalangitan. Dahil doon, bumilis ang tibok ng puso niya habang sumasakay siya sa kotse at umalis, sinasabi sa babae na ihanda ang kanyang mga armas dahil malapit na silang habulin. Gaya ng inaasahan niya, isang malaking grupo ng mga sundalo ang humabol sa mga Humvee at pinaputukan ang tumatakas na kotse, na agad itong winasak at sumabog. Mga apoy, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakatakas si Lug sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gumagalaw na sasakyan sa huling sandali, na nagpanggap na patay na sila. Ginamaw ni Lug ang binti ng batang babae na nasugatan at sinabi sa kanya na magpahinga dahil kailangan nilang umalis sa pagbubukang liwayway. Habang sinusubukang magpahinga, tinanong ng batang babae si Lug kung bakit siya naging isang assassin. Sagot ni Lug na ipinanganak siya sa mismong organisasyon, at pinalaki siya nila upang maging pinakadakilang assassin sa mundo. Nauwi sila sa hindi pagkakaintindihan tungkol sa veganism o kung anuman kaya nagpa siya si Lug na ipakita sa kanya ang karapatan ng isang babae. Ilagay sa kusina habang tinututukan siya ng baril sa ulo. Gulat na gulat ang dalaga dahil kahit siya ang pinakamagaling na assassin sa klase niya, nagawa pa rin ng matandang ito na tutukan siya ng baril, at hindi lang yun, nakuha pa ni Lug ang sarili niyang baril bago pa man niya ito may tutok. Sinabi ni Lug na nagawa niyang agawin ang baril dahil nagtiwala siya, na isang malaking pagkakamali dahil maaari ring inutusan si Lug na patayin siya para walang ebidensya. Matapos siyang higaitan ng husto, inilayo na ni Lug ang baril sa ulo niya at ibinalik ito sa bulsa niya bago humiga. Para makatulog, natigilan ang babae doon sa pagkabigla bago bunutin ang baril sa kanyang lalagyan at itutok ito pabalik sa kanya. Sinabi ni Lug sa kanya na matulog na lang, pero nagbanta ang babae na babarilin siya ng totoo. Tumayo lang si Lug at ipinakita na kinuha na niya ang lahat ng bala sa baril niya, muling nagpakita ng kahusayan, habang nakatayo doon ang babae na nagulat, naisip ang kinabukasan na gagawa na lang ng sandwich. Nang sumunod na umaga, sa wakas ay nakarating sila pabalik sa kanilang taguan, kung saan tinawagan niya ang organisasyon na bumati sa kanya sa kanyang huling misyon at bumati sa kanya ng isang masayang pagreretiro, inuutusan siyang bumalik agad sa Japan. Kumuha siya ng 2 peking pasaporte at ilang tiket ng eroplano na matagumpay nilang nagamit para sumakay sa eroplano. Habang nakaupo, iniisip niya kung ano ang gagawin niya sa buhay niya ngayon, nang biglang lumindol ng malakas ang eroplano at kumalat ang balita na nabihag ang eroplano. Medyo nagtaka si Lug kaya agad siyang tumakbo patungo sa sabungan, pinatulog ang flight attendant at binuksan ang pinto. Nakita niya ang 2 piloto na patay at sira ang mga kontrol. Napagtanto niya na ang organisasyon ay siguradong ay itapon siya ng tuluyan para walang masabi o makialam pa. Ngumingiti siya sa kanyang kapalaran at sinusubukang amaniobra ang eroplano, ngunit ang organisasyon ay hindi nagpapadalos-dalos at nagpadala ng isang fighter jet para habulin sila, at pinasabog sila sa himpapawid, habang si Lug ay humihinga ng kanyang huling hininga sa Earth. Nakaramdam siya ng pagtataksil habang siya'y namamatay nang bigla siyang nagising sa ibang kaharian sa harap ng isang kontrabida na may puting buhok na tinatawanan siya sa pagtitiwala sa organisasyon matapos pag-alitan ng kanyang tauhan tungkol sa kung paano huwag magtiwala sa sinuman. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinaglalaroan ng taong ito, kaya nagtanong siya kung ano ang gusto niya. Sinasabi ng Diyosa sa kanya na siya ang responsable sa mga patay at mayroon siyang 2 pagpipilian ngayon. Ang isa ay ang muling may panganak sa mundo bilang isang bagong tao na walang anumang alaala, o maaari niyang piliing may panganak muli sa isang mundo ng pantasya kasama ang lahat ng kanyang alaala kung nangangako siyang gagawa ng isang trabaho para sa kanya. Nagpasya si Lug na sapat na sa kanya ang mundo at ang mga vegan doon kaya pinili niya ang mundo ng pantasya at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Ngumiti ang masamang karakter at sinabi sa kanya na kailangan niyang patayin ang bayani na isisilang sa mundo. Medyo nagulat si Lug para marinig yun kaya sinabi ng Diyosa sa kanya na magpahinga muna at inalok siya ng tsaa. Tinanong niya kung bakit gusto niyang piliin ang mundo ng pantasya at sumagot siya na sa Earth, ipinanganak siya para sa isang layunin lamang, ang maging isang assassin. Sinabi sa kanya na isantabi ang kanyang mga iniisip at nararamdaman at mag-focus sa pagpatay, pero sa pinakadulo, nang malapit na siyang mamatay, nakaramdam siya ng pagsisisi at pagkabigo dahil hindi siya nabuhay ng buhay na gusto niya.
Tinanong niya kung anong klaseng bayani ang ipinapapatay sa kanya, kaya nagdesisyon ang Diyosa na ilipat ang lahat ng impormasyon tungkol sa bagong mundong ito diretso sa kanyang utak. Sa isang igla, nalaman na ni Lug ang tungkol sa bagong mundo ng Pantasya na ito kung saan tila maraming iba't ibang mahikal at pisikal na kakayahan ang mga tao na maituturing na supernatural sa Earth. Kabilang sa kanila, ang bayani ay magkakaroon talaga ng napakalakas na set ng mga kasanayang alamat, na magiging tunay na sakit ng ulo para patayin. Ngunit napagtanto ni Lug na sa ngayon, ang bayani ay napakahusay, at tila gumagawa ng mabubuting bagay. Tinanong niya kung bakit gusto niyang patayin ang bayani at sumagot ang kontrabida na ang bayani ay patuloy na lalakas ng lalakas hanggang sa isang araw ay magkakaroon siya ng huling paghaharap. Kasama ang Haring Demonyo. Sa laban na iyon, matatalo ang Haring Demonyo at maghahari ang bayani, ngunit pagkalipas ng 1 o 2 taon, sisimulan ng magmayabang ang bayani sa kanyang lakas at magiging kasing lupit na rin siya ng Haring Demonyo na magdadala ng katapusan ng mundong ito. Gusto niyang pigilan niya itong mangyari. Nagpasya si Lug na tanggapin ang misyon na ito, ngunit humiling na bigyan siya ng magagandang kakayahan para medyo mas madali ang kanyang trabaho. Pumayag ang Diyosa at binigyan siya ng pinakamagagandang stats na maaaring magkaroon ng isang tao kasama ang 5 espesyal na kakayahan sa halip na isa. Hinahayaan niya itong pumili ng kanyang mga kasanayan at pagkatapos niyang matapos, sinasabi niya sa kanya na mag-ingat, dahil kahit na mas mataas siya sa ibang mga tao sa mundong ito na mayroon lamang isang kasanayan, mas malakas pa rin ang bayani dahil mayroon siyang higit sa 30 kasanayan. Nangako si Lug na mag-iingat at kasabay nito, ipinadala siya sa ibang mundo kung saan siya ipinanganak sa isang aristokratikong pamilya ng mga marangal na asasin, na may magandang ina na nagngangalang Esri at isang dalubhasang ama sa pagpatay na nagngangalang Sion. Lumipas ang ilang taon at lumaki si Lug bilang isang mahusay na batang lalaki. Lumalabas sa pangangaso tuwing umaga kung saan natutunan niya ang pinakamahusay na paraan para manghuli ng hayop. Ay patayin ito sa pamamagitan ng isang tama sa ulo bago pa man malaman ng biktima na siya ay hinahabol. Sa ganoong paraan, mas napapanatili ang lasa ng karne. Matagumpay siyang nakabalik na may isa pang kuneho sa mesa at nililinis ito bago magpasya na subukan ang bagong paraan sa pagluluto nito. Nagrereklamo ang kanyang ina dahil hindi siya madalas nakapagluto para sa kanya, ngunit sinasabi niya sa kanya na tumahimik na lang dahil magluluto siya ng isang bagay na magugustuhan pa ni Gordon Ramsay. Sinisimulan niyang hiwain ang kuneho sa maliliit na piraso habang iniisip niya ang lahat ng sustansya na makukuha niya mula sa pagkain. Katulad ng isang nag-eehersisyo sa gym, iniisip niya ang paggamit ng karne ng kuneho bilang pangunahing pinagmumulan ng protina. Dahil mababa ito sa taba, pero dahil sa lasa nitong parang laro, gamey, hindi ito masyadong masarap. Para ayusin yun, naglalagay siya ng maraming herbs at pinatuyong kabute bago ilagay sa pressure cooker. Habang nagluluto yun, sinimulan niya ang bechamel sauce na natutunan niya noong nagpanggap siyang kalahok sa isang paligsahan ng Master Chef para mapalapit sa kanyang target na malamang ay yung kalbong hanghang na hurado na walang alam sa pagkain. Sa huli, ibinabalik niya ang kanyang cream sauce sa nilaga at inihahain sa kanyang pamilya, na gustong-gusto ang pagkain at pinipilit pa siya ng kanyang ina na ibenta ito sa mga restaurant para kumita. Ang ganda ng naisip nakikita sila. Nang gabing yun, sinabi sa kanya ng kanyang ama, para pumunta sa training room para sa kanyang regular na check-up kaya sinusunod niya ang utos. Bawat isang linggo, katulad ng aking tiyo kapag siya'y lasing, sinusuri ni Cyan ang katawan ni Lug upang matiyak na ang kanyang mga buto, muscles at joints ay malakas at maayos ang paglaki. Lumalabas na ang pamilya ni Lug ay isa rin sa mga maharlikang doktor ng kaharian, ngunit sa likod ng mga kurtina ginagamit nila ang kanilang katayuan bilang mga doktor upang makalapit sa kanilang target at paslangin sila. Ang kanyang ama ay isang napakahigpit na guro at tinuturuan siya ng lahat ng iba't ibang pamamaraan ng pagpapagaling at pagpatay habang nagsasanay sa kanyang pagiging tago, lakas, kamay sa kamay, labanan at kahusayan sa paggamit ng mga armas. Napakalaking tulong nito kay Lug dahil sa ganitong paraan hindi niya kailangang magtago habang nagsasanay para patayin ang bayani balang araw. Pagkatapos suriin ang kanyang katawan, sinabi niya kay Lug na magbihis muli, pinupuri ang kanyang paggaling at sa wakas sinabi sa kanya na maaaring handa na siya para sa operasyon. Labis itong ikinatuwa ni Lug dahil lumalabas na may isa pang sikreto ang kanyang pamilya. Ang ama at mga ninuno ni Lug ay sumailalim sa isang espesyal na operasyon na nagbabago sa kanilang mga mata sa isang napaka-espesyal na sandata,
dahil pagkatapos ng operasyon, nagagawa nilang makita ang mana, magkaroon ng mas mahusay na paningin sa madilim. At nakikita ng malinaw ang mga nangyayari sa layong ilang daang metro. Hinihintay ni Lug ang sandaling ito at agad na pumayag sa operasyon. Pagkatapos ng operasyon, kinailangan niyang magtakip ng mata sa loob ng ilang araw, pero nang sa wakas ay tanggalin niya ang takip sa mata, nakita niya ang mundo sa paraang hindi pa niya nakikita kailanman. Bumaling siya sa kanyang ama at napansin na hindi lang niya nakikita ang daloy ng mana sa katawan ng kanyang ama, nakikita rin niya ang mana na lumalabas mula sa kanyang sariling katawan. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na nakahanap na rin sila ng guro na kaya niyang turuan siya ng mahika, at talagang ikinatuwa ito ni Lug dahil simula nang dumating siya sa mundong ito, gusto na niyang matuto ng mahika. Sa wakas, dumating ang araw na makikilala niya ang kanyang guro sa mahika at sa kung anong dahilan, nagpa siya ang kanyang ina na bihisan siya bilang isang babae. Sa kabila noon, siya at ang kanyang pamilya ay naghanda upang batiin ang kanyang guro, na inaasahan niyang isang matandang lalaki, na ang pangalan ay nasa listahan ni Epstein. Ngunit dahil siya ay nasa isang anime, syempre nakakuha siya ng isang magandang babaeng kulay pilak ang buhok na nagngangalang Daya bilang kanyang guro. Tila hindi naman humanga si Lug at nagtataka kung si Daya ay na nararamdaman ni Daya at nagpas siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan bilang isa sa 5 pinakamagagaling na salamangkero sa kaharian sa pamamagitan ng paglikha ng isang malaking pagsabog sa malapit. Kinabukasan, formal na nagpakilala si Lug kay Daya, na nagsabi sa kanya na huwag nang magpakapormal dahil 3 taon lang naman ang tanda niya sa kanya. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng maliit na kristal na bola na kayang mag-imbak ng mana at hiniling sa kanya na ibuhos dito ang lahat ng mayroon siya. Sumunod si Lug at sinimulang ipadala ang kanyang mana sa kristal na bola, at humanga si Daya dahil tila mayroon siyang magandang kapasidad ng mana. Gayunpaman, humanga na siya bago pa man ipakita ni Lug ang halimaw niya. Dinobol niya ng 1,000 beses ang kanyang kakayahan sa mana dahil sa patuloy na pagsasanay, at walang tigil niyang binubuhusan ng mana ang maliit na kristal na bola ng higit pa sa kaya nito. Kinakabahan si Daya habang nakikita itong pumipintog at sinabi sa kanya na itapon ito sa malayo. Agad na itinapon ni Lug ang bola sa mataas na kalangitan, at nailigtas ang mansyon ng kanyang pamilya sa malaking pagsabog sa loob lamang ng ilang segundo. Ang malakas na pagsabog ay yumayanig sa lahat sa loob ng ilang kilometro, at natakot si Daya sa kakayahan ng kanyang estudyante ngayon. Sakto namang dumating ang kanyang mga magulang na tumatakbo, at tinanong kung ano ang nangyari. Sinusubukan ni Daya na pagtakpan si Lug, sinasabi na dapat mas nag-ingat siya, pero lumalabas na sobrang proud ang mga magulang ni Lug sa kanyang mahika. Sabi ni Cyan na maganda ang spell, pero mas angkop ito para sa digmaan, pero kailangan nila si Lug para maging isang assassin. Hinihiling niya kay Daya na turuan siya ng ilang spell na makakatulong doon at umalis agad. Hindi makapaniwala si Daya kung gaano sila kasuporta dahil papagalitan siya ng husto kung nakabasag lang siya ng baso, pero pagkatapos ay tinanong siya ni Lug kung mayroon pa siyang mga crystal ball na katulad nito. Tumanggi siya, sinasabi sa kanya na sobrang mahalaga ang mga ito at hindi nila basta-basta ibinibigay sa kahit kanino. Sa gabi, iniisip ni Lug kung paano pa siya makakakuha ng mas maraming bowl ang kristal dahil magagamit niya ang mga ito para talunin ang bayani. Biglang kumatok si Daya sa kanyang pintuan, at ang sumunod na nangyari ay magkasama silang natulog. Sinabi ni Daya na bilang kanyang guro, maaari niya siyang utusan na gawin ang kahit ano, at nagpa siya si Lug na sumunod sa kanyang utos upang maiwasan ang gulo. Kinabukasan, oras na para malaman ang mga katangian ni Lug, at hiniling sa kanya ni Daya na magbuhos ng kaunting mana sa isang bowl ang kristal. Tiningnan niya kung mayroon siyang katangian ng apoy at tubig, at nagpositibo si Lug sa pareho. Tuwang-tuwa si Daya para sa kanya, dahil bihira ang mga taong may 2 elemento, ngunit hinihiling niya na subukan din ang iba pang 2 elemento. Labis na nagulat si Daya nang malaman niyang mayroon si Lug ng lahat ng 4 na pangunahing elemento, ngunit natutuwa rin siya na makatagpo ng isang napakagaling na estudyante. Susunod, tinuruan niya itong gawing partikular na elemento ang kanyang mana, simula sa elemento ng lupa. Kasama rito ang pagiging malapit ng nasabing PDF file kay Lug, ngunit gustong-gusto naman niya ito. Salamat sa kanyang paggabay, nagawa niyang gawing elemento ng lupa ang kanyang mana, at pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang spell sa kanyang isip.
Sinabi ni Daya sa kanya na ito ang unang mahika na ipinadala ng Diyos sa kanyang utak matapos niyang mabuksan ang kanyang kakayahan. Hindi niya alam kung paano basahin ang mga salitang lumitaw sa isipan niya, kaya ipinakita ni Daya sa kanya sa pamamagitan ng halimbawa, at nagawa niyang gayahin siya ng medyo tama sa unang pagsubok pa lang. Patuloy siyang nagsanay hanggang sa kabisaduhin niya ang mahika, at tuwang-tuwa si Daya para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na kapag mas nagpraktis siya, mas maraming mahika ang direktang ililipat ng Diyos sa kanyang utak. Gayunpaman, tinanong siya ni Lug kung maaari niyang isulat ang mga mahikang alam niya para masubukan niyang gamitin ang mga iyon. Natuwa si Daya sa ideya, at nang isulat niya ang orasayon para lumikha ng bakal, nagawa itong bigkasan ni Lug ng perpekto kahit hindi ipinadala ng Diyos sa kanya ang orasayon. Hindi siya makapaniwala na hindi niya naisip yun, at naiisip ni Lug na maaaring may mekanismo sa mundong ito na pumipigil sa mga tao na isipin na kaya nilang gawin ito. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng lengguwahe ng mga orasayon, at kaya niya lamang bigkasan ang mga salita habang natututo siya mula kay Daya, na hindi gaanong mabisang paraan. Kaya hiniling niya na isulat ni Daya ang lahat ng mga orasyong alam niya upang subukan niyang malaman kung anong lengguwahe ang mga ito. Sinimulang isulat ni Daya ang mga orasayon upang lumikha ng iba't ibang bagay at maghanap ng ilan. Mga koneksyon sa mga numero. Agad na napagtanto ni Lug na ang mga numero ay tumutukoy sa mga bagay tungkol sa pisika, tulad ng punto ng pagkatunaw ng mga metal, at ipinaliwanag niya iyon kay Daya. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang edukasyon upang maunawaan ang pisika, at hindi ko siya masisisi dahil pareho kami. Kung sa bagay, napagtanto ni Lug na maaari siyang lumikha ng isang spell upang lumikha ng ginto na hindi pa alam ni Daya. Pinakopya niya sa kanya ang mga halaga sa spell language, ngunit nang tangkain niyang bigkasan ito, bigla siyang nanghina at bumagsak. Sinubukan naman ni Lug na bigkasan ng spell mismo, at nakakagulat, nakalikha siya ng isang bar ng ginto ng hindi anumang problema. Bigla niyang napagtanto na ito ay dahil pinili niya ang B-rank na kasanayan na tinatawag na Spellweaver na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng mga bagong spell. Gayunpaman, matapos siyang makitang isang beses na gumamit ng spell, kaya rin siyang gayahin ni Daya, at pareho silang nasasabik habang nakakahanap sila ng paraan upang lumikha ng mga bagong spell ng magkasama. Dahil doon, patuloy na nagsasanay sina Lug at Daya habang nagiging malapit sa isa't isa. Sa huli, nakalikha si Lug ng pinaka-Amerikanong spell na may isip at lumikha ng isang baril na kayang magpaputok ng mga balang tungsten. Kaya rin gawin yun ni Daya, ngunit hindi pa kontento si Lug sa lakas ng putok. Kaya ginagawa niya pa ang lahat at lumilikha ng kanya na kayang sum-air sa target na ilang milya ang layo. Pagkaraan ng ilang araw, mahigpit na kumakapit si Daya kay Lug sa gabi dahil kailangan na niyang bumalik sa bahay kinabukasan. Gusto niyang manatili sa piling niya habang buhay, pero hindi talaga yun posible. Sa halip, binigyan siya ni Lug ng magandang kutsilyo na gawa sa titanium alloy bilang regalo para maalala siya. At bilang kapalit, binigay ni Daya sa kanya ang isa sa mga pambihirang kristal na bola. Pagkatapos noon, pinapanumpa niya si Lug na magkita sila kapag gusto niya talaga itong makita. Kinabukasan, umalis si Daya para sa kanyang bahay, at pagkaalis niya, nagdesisyon si Cyan na sapat na ang lakas ni Lug para matuto pa tungkol sa negosyo ng kanilang pamilya. Dinala niya ito sa isang kulungan kung saan may mga bilanggo na naghihintay ng kamatayan. Sinabi niya na ginagamit ang mga ito bilang mga panakot sa pagsasanay para matiyak na hindi magdadalawang isip ang mga assassin sa pagpatay ni Newman. Dahil dito, nagtaka si Lug, at tinanong niya ang kanyang ama kung bakit hindi siya sinanay para supalin ang kanyang emosyon at maging isang walang pusong mamamatay tao, para hindi siya mag-atubili kailanman. Sinabi ni Cyan sa kanya na tao sila at hindi mga kasangkapan, at hindi sila pumapatay ng kung sino lang dahil inutusan sila. Sinusuri nila ang mga kasalanan ng kanilang target at nagdedesisyon kung ang pagpatay sa kanila ay talagang makakabuti sa kanilang kaharian, at para dyan, kailangan nila ang kanilang pagkatao. Naguguluhan si Lug dahil ito ang mismong kabaligtaran ng natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ng ilang minuto, dinala siya ni Cyan sa isang silid at sinabi na oras na para dagdagan niya ang kanyang bilang ng napatay mula 0 tungo sa 1. Dinala siya nito sa isang babaeng nakaupo sa upuan at sinabi na marami siyang nagawang krimen tulad ng pagnanakaw, pangho-hold up, pagpatay, at panununog. Sinabi ni Cyan na huwag siyang mag-atubili kahit nagmamakaawa ang babae,
at sinasabing aksidente lang ang lahat. Gayunpaman, alam ni Lug kung kailan nagsisinungaling ang isang tao, at hiniwi niya ang pulso nito gamit ang kanyang matalas na kutsilyo para mamatay ito ng hindi gaanong masakit dahil sa pagkawala ng dugo. Nawala ng pasensya ang B***** dito at tinapos ang kanyang pag-arte para sampin siya, na ikinainis ni Lug, at itinapon niya ang kutsilyo sa ulo nito para siguraduhing hindi na nito pahirapan ang kanyang pandinig. Ilang buwan pagkatapos, dumalo si Lug sa pista ng pag-aani kasama ang kanyang mga magulang, pero hindi niya layunin ang mag-enjoy sa pista o alamin ang tungkol sa ekonomiya ng kanilang lupa. Sa halip, gusto niyang makahanap ng taong may mana para ma-recruit niya ito bilang kanyang katulong sa kanyang misyon na patayin ang bayani. Mabilis siyang nakahanap ng isang taong may mana, pero dahil ito ay isang pangit na matanda at hindi isang cute na babae, agad na pinindot ni Lug ang skip button sa kanya. Wala na siyang nakita pang may mana pagkatapos noon, kaya nagpasya siyang maging mas matyaga sa paghahanap niya. Ilang araw pagkaraan, habang nagsisimula ng lumamig ang panahon, umalis si Lug para mangaso ng mga hayop para makapag-ipon sila ng pagkain para sa taglamig. Pagdating niya sa gubat, nakaramdam siya ng mga buhay na nilalang sa malapit, at sa pamamagitan ng pagdikit ng kanyang tainga sa lupa, nakita ng lalaking ito na isang grupo ng mga lobo ang pumapalibot sa kanilang biktima. Nagpasya siyang agawin ng biktima mula sa kanila, ngunit nang makarating siya sa kanilang lokasyon, nakita niya na ang mga lobo talagang sinusubukang kainin ng isang walang labang batang babae. Nagpas siyang sagipin muna siya ni Lug at agad binaril ang lobong sumasalakay sa kanya. Pagkatapos, gumawa siya ng superhero landing sa harap niya para magpasikat at sinabihan siyang hawakan ang kanyang gamit habang sinasanay niya ang kanyang kakayahan sa mga lobo. Mabilis na tinapos ni Lug ang mga lobo bago bumaling sa babae. Tinanong niya ito kung sino siya at kung anong ginagawa niya dito, at mayinhing sinabi ng babae na sobrang hirap ng pamilya niya, at pinalayas siya para mabawasan ang pakakainin sa panahon ng taglamig. Narinig niya ang tungkol kay Lug. Ang teritoryo ng kanyang pamilya ay mayaman, kaya sinubukan niyang tumawid sa gubat para marating ito, at doon siya natagpuan ng mga lobo. Naawa si Lug sa dalaga at naghanda ng lugaw para sa kanya. Sinabi niya rito na dahan-dahanin ang pagkain kung gusto pa niya ng isa pang mangkok at saka umalis para alagaan ang mga lobo. Pagbalik niya sa dalaga, sinabi niya rito na siya ang anak ng marangal na pamilyang namamahala sa lugar na ito, at tuwang-tuwa ang dalaga nang marinig yun. Sinabi niya na siguro yun ay isang tanda mula sa langit, dahil kahapon, napanaginipan niya na makakatagpo siya ng isang mahalagang tao sa lalong madaling panahon. Biglang tanong ni Lug sa kanya kung gusto niyang sumama sa kanya, dahil kung gayon hindi na siya mag-aalala pa tungkol sa pagkain kahit kailan. Tuwang-tuwa ang batang babae na marinig ito, ngunit tinanong niya si Lug kung sigurado ba talaga siya sa alok. Sumagot siya na gusto niya itong sumama sa kanya, at napaluha ang bata dahil kahit ang kanyang mga magulang ay ayaw sa kanya. Gayunpaman, bago siya kupkupin, malinaw na sinabi ni Lug sa kanya na isa siyang assassin, at marami siyang papatayin sa hinaharap. Sinabi niya rito na kung gusto nitong sumama sa kanya, kailangan nitong tulungan siya sa kanyang trabaho, at kung hindi niya kaya yon, hindi niya ito maisasama. Masayang tinanggap ng bata ang alok dahil si Lug ang unang tao sa buhay niya na gusto siya. Habang hawak niya ang kamay nito, nagpakilala siya bilang Tart, at tinanggap siya ni Lug. Hindi ipinapakita ang tunay na dahilan kung bakit niya ito gusto. Lumalabas, may mana si Tart, at iyon ang dahilan kung bakit nag-abala si Lug na ipakita ang kanyang lakas, pakainin siya, at maging ibunyag ang kanyang mga sekreto sa kanya para magtiwala ito sa kanya. Bahagi ito ng kanyang paraan para kumbinsihin siya, at sinigurado niya na si Tart mismo ang nagdesisyon na sumama sa kanya para hindi siya traidorin sa hinaharap. 2 taon ang lumipas, naging katulong ni Lug si Tart, tinutulungan siya hindi lamang sa kanyang trabaho, but pati na rin sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa ilalim ng pagsasanay ni Lug, naging mahusay siyang assassin, pero ang tanging sandata na mahusay siya ay ang sibat. Alam ni Lug na ang sibat ay hindi isang mainam na sandata para sa isang assassin dahil hindi ito may tatago ng maayos, pero gusto pa rin niyang maging mas mahusay si Tart. Isang gabi, nakita niya itong nagpaprakti ng kasanayan sa kutsilyo ng palihim, at humingi ng paumanhin si Tart dahil pumunta siya sa silid pagsasanay ng walang pahintulot niya. Sinabi niyang gusto niyang maging mas kapaki-pakinabang sa kanya, pero sinabi ni Lug na tumigil na siya. Kinabahan si Tart,
Iniisip na baka palayasin siya ni Lug katulad ng kanyang. Ngunit sa halip, lumikha siya ng isang natitiklop na sibat gamit ang kanyang mahika, sinasabi sa kanya na gamitin na lang yun. Habang ginagamit ni Tart ang kutsilyo, kaya niyang wasakin ang mga mannequin na pinagsasanayan, at kahit si Lug ay humanga sa kanyang husay at pagtutuon ng pansin. Ilang linggo ang lumipas, pumunta sina Lug at Tart sa palengke, at lahat doon ay malaki ang utang na loob kay Lug. Tinutulungan niya sila sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng mga bagong uri ng pataba para sa kanilang mga pananim, at sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika para magbigay ng tubig tuwing tagtuyot. Binibigyan siya ng mga tao ng kanilang mga ani bilang regalo, at pagbalik ni Lug sa bahay, mas maraming pagkain sa kanyang karawahe kaysa sa kaya niyang ubusin bago yun. Banihag, pinupuri siya ni Tart, sinasabi na nagsisikap siyang tulungan ang kanyang mga nasasakupan, ngunit sumagot si Lug na ang pagtulong sa kanila sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay tungkulin niya bilang isang maharlika. Sinabi niya sa kanya na hindi sapat ang pagprotekta lamang sa kanila mula sa mga halimaw at bandido upang makuha ang kanilang mga puso, kaya't kailangan din niyang gawin ang mga bagay na ito. Humanga si Tart sa kanya, dahil ang maharlika sa rehiyon kung saan siya nagmula ay isang sakim, at wala siyang pakialam sa kanyang mga tao. Nang gabing yun, palihim na kinuha ni Lug ang ilan sa mga magic crystal ball papunta sa kanyang taguan. Sinuri niya ang crystal ball na iniwan sa kanya ni Daya, at nakahanap ng paraan para gawin ang mga ito ng siya mismo. Ngayon, libo-libo na ang mga bowl ang kristal na yun niya, lahat punong-puno ng mahika sakaling kailanganin niya itong gamitin bilang pananggol. Sakto naman, dumating si Tart sa kanyang silid at sinabi sa kanya na pinatawag siya ng kanyang ama sa training room. Pagdating ni Lug sa training room, dumiretso si Cyan sa punto at tinanong siya tungkol kay Tart. Sagot ni Lug na naging bihasa na siya para magsagawa ng maliliit na misyon ng mag-isa, pero hindi yun ang gusto ni Cyan na malaman. Nakuha ni Lug ang gusto niyang itanong at sinabi sa kanya na hindi siya especially iyan na ipinadala ng ibang pamilya ng maharlika para nakawin ang kanilang mga teknik. Siniguro niya sa kanyang ama na siya ay binabantayan na siyang mabuti, at hindi naman makita sa kilos niya na nagsisinungaling siya. Mabuti naman at iyon ang naririnig ni Cyan, dahil kung naging especially iya si Tart, kailangan sana nilang pigilan siya, pero sayang naman dahil napakabihira na lang makahanap ng ordinaryong tao na may mana. Iniisip pa rin niya na napakaraming nagkataon sa kung paano nagkita si Lug at si Tart, pero kaya na niyang paniwalaan na marahil ay isang himala ang naglapit sa kanila. Dahil dyan, sinabi ni Cyan kay Lug na ipinatawag niya siya para sa susunod niyang pagsasanay, na isa ring espesyal na pagsubok. Sinabi niya na kung mapasa niya ang pagsubok na ito, at pagkatapos ay isa pang pagsubok. Pagkatapos nito, gagraduate na siya mula sa kanyang mga aralin at magiging ganap na assassin na handa nang tumanggap ng mga misyon. Masayang tinanggap ni Lug ang misyon, na lumalabas na panahon pala para magkasama ang mag-ama sa pamamagitan ng pagsasanay ng kanilang mga kasanayan. Pumunta silang dalawa sa gubat para maglaban na parang mga assassin, at napagtanto ni Lug na malaki ang lamang ng sinumang makakita sa isa't isa. Agad siyang natalo sa kanyang ama dahil nakita siya ni Cyan at panyana siya bago pa man niya ito mapansin. Nagsimulang tumakbo si Lug habang sinusuri ang direksyon kung saan nanggagaling ang mga pana. Mabilis niyang nakita ang kanyang ama at binato ito ng kanyang kutsilyo, ngunit madali niya itong naharang. Lumuhad si Lug para umatake, umiiwas sa unang atake ng kanyang ama. Ngunit, habang sinusubukan siyang atakihin, tinamaan ni Cyan ang kanyang tuhod. Kahit papaano, nagawa ni Lug na sipain siya at makalayo, at salamat sa kanyang mahikang nagpapagaling, mabilis niyang naibalik ang kanyang binti sa kondisyon para lumaban. Nagpatuloy siyang nagtatago habang iniisip na mas malakas at mas mabilis siya sa kanyang ama, at mayroon din siyang karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, napipilitan pa rin siyang umatras dahil nagagamit ni Cyan ang kanyang mga mata para mahulaan. Kanyang mga galaw, hindi ito gumagana tulad ng Sharingan, pero nakikita niya ang maliliit na pagbabago sa kanyang katawan para malaman kung ano ang susunod niyang gagawin. Maya-maya, nararamdaman niyang papalapit si Cyan sa kanya, kaya tinatangka niyang tumakbo, at na-trigger ang isang patibong. Naiwasan ni Lug ang patibong, pero lumalabas na yon ay isang pang-distract, at ang tunay na atake ay galing kay Cyan, na muling nagtagumpay na panatilihin siyang alerto. Sa pagkakataong ito, nagawang sipain ni Lug si Cyan, at naglaho si Cyan sa kagubatan.
Nagpasya siyang mag-focus na lamang sa paghula sa mga galaw ng kanyang ama kaysa gumalaw ng gumalaw at tumayo malapit sa isang puno. Nararamdaman niya ang dalawang pinagmulan ng pagkauhaw sa dugo, at sa mismong sandaling yun, isang kutsilyo ang lumipad papunta sa kanya mula sa kanan. Naiwasan ni Lug yun, pero nakita niyang may kutsilyo ring papunta sa kanya mula sa kaliwa. Karaniwan, iisipin niyang tina-target siya ni Assassin Daddy sa mahina niyang bahagi, pero sa pagkakataong ito, alam niyang pain din yun dahil itinatago ng isang tunay na assassin ang kanyang pagkauhaw sa dugo kapag papatay. Sinalag ni Lug ang kutsilyo sa tamang oras nang biglang sumugod ang kanyang ama mula sa likod. Nasaksak ni Cyan ang kanyang balikat, pero dahil may patalim na sa kanyang leeg si Lug, inamin niyang talo siya sa laban. Kalaunan, ginamo ni Cyan ang sugat ni Lug, medyo dismayado na. Natalo siya sa kanyang anak, na hindi pa nga nagbibinata. Iniisip niya na ito ay nangangahulugan ng magagandang bagay para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, dahil nagpigil pa si Lug noong laban sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mahika. Sabi ni Lug na kung gagamit siya ng mahika, mawawala ng saysay ang laban, dahil hindi ito magiging pagsubok sa kanyang kakayahan bilang kanyang mamamatay tao. Napagtanto ni Cyan na malaki na ang kanyang anak, at ipinahayag niya na wala na siyang maituturo pa rito. Sinabi niya kay Lug na handa na siyang tumanggap ng tunay na trabaho, at ang kailangan na lamang niya ay karanasan para lumakas pa. Pagkatapos ng araw na yon, sinimulan ni Cyan na isama si Lug sa kanyang mga field trip kung saan inaalis nila ang mga masama at sakim na maharlika dahil sa kanilang malubhang krimen. Bagamat ang kanilang lihim na trabaho ay ang pagkitil ng buhay, ang kanilang pang-araw-araw na trabaho ay ang pagligtas ng buhay. Madalas imbitahan si Cyan sa mga bahay ng mga maharlika dahil siya ang pinakamahusay na doktor sa kaharian, at isinasama niya si Lug upang mapansin nito kung gaano kalaki ang pagsisikap na ginagawa ng mga maharlika sa kanilang seguridad. Habang pabalik sila mula sa bahay ng isang pasyente isang araw, sinabi ni Cyan kay Lug ang tungkol sa kanyang huling pagsasanay at gayon din ang kanyang huling pagsubok bago siya makapagsimulang tumanggap ng mga trabaho ng mag-isa. Sinabi niya sa kanya na ang mga assassin ay hindi laging pumapasok sa likod ng pintuan. Dahil minsan nagbabalat kayo sila para makapasok sa pangunahing tarangkahan at patayin ang kanilang target sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang tiwala. Alam na alam ni Lug ang pamamaraang ito, at tinatanong niya ang kanyang tatay kung gusto nitong maging chef siya dahil magaling siya dito. Gayunpaman, gusto ni Cyan na magpanggap siyang isang mangangalakal dahil ibinababa ng mga maharlika ang kanilang bantay sa mga mangangalakal na makakakuha ng gusto nilang item. Nakagawa na siya ng isang hindi mabubuting pekeng pagkakakilanlan para kay Lug bilang Ilig Bowler, ang anak ng isang kilalang pamilya ng mangangalakal. Ang pinuno ng pamilya Bowler ay may utang na loob sa kanya, kaya pumayag sila sa kanyang mga kondisyon. At handa silang sanayin si Lug bilang isang negosyante sa loob ng 2 taon. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagdaos si Cyan ng isang pagdiriwang para kay Lug dahil aalis na siya para sa kanyang huling pagsubok. Lahat ng mga sangay ng pamilya na sangkot sa negosyo ng pagpatay ay naroroon sa okesyong ito, at habang lahat ay masaya na marinig kung gaano katalino si Lug, isang lasing na suwail na nagngangalang Rana ang galit sa kanya. Ibinato niya ang kanyang walang lamang baso ng alak kay Lug, na madali namang nasalo ito. Sinubukan siyang pigilan ng tatay ni Rana, ngunit ipinahayag niya na hindi niya matanggap si Lug bilang tagapagmana ng pamilya. Sabi niya na pagkatapos, namatay ang panganay na anak ni Cyan, siya sana ang papalit bilang tagapagmana, at hindi makatarungan na agawin ito ng mas mahina sa kanya. Sabi ni Cyan, pagdedesisyonan nila kung sino ang mas malakas sa pamamagitan ng laban, at agad niyang iniutos na magsimula na ang labanan. Hindi pa man handa si Rana nang mapansin niyang nasa likod na niya si Lug na may kutsilyo sa kanyang leeg. Bahagya siyang sinugatan bilang babala, pero nang ideklara ni Cyan na tapos na ang laban, binitawan niya si Rana. Itong lasing na si Karen, subalit, tila hindi pa natuto, at sumugod siya kay Lug, na agad siyang itinumba sa lupa at binali ang kanyang braso. Ginagamit ni Cyan ang pagkakataong ito para mang-alap ng aura para sa kanyang anak. Sinasabing ganito dapat lumaban ang mga assassin, at walang sino man dito ang makakatalo kay Lug sa laban. Pero, may ibang iniisip si Lug, at ng gabing yun, inaanyayahan niya si Rana na magkita sila sa hardin. Dahil nakakahinahon na siya ngayon, napagtanto ni Rana na parang hindi maganda ang kanyang inaasal kanina.
Sabi niya na dismayado pa rin siya na natalo siya ng isang bata na mas bata sa kanya ng 4 na taon kahit na siya ang pinakamalakas sa mga sangay ng pamilya, at sinabi ni Lug sa kanya na maganda ang sitwasyon niya, dahil ang tatay niya, na siyang pinakamalakas na asasin ng kanilang pamilya sa kasalukuyan, nawala sa 1 taong 30 taon ang tanda sa kanya. Nabigla si Rana nang malaman na totoo ang mga usap-usapan tungkol sa pananakit ni Lug kay Cyan, at pagkatapos ay inalok siya ni Lug. Sinabi niya sa kanya na maging tauhan niya, hindi bilang isang asasin kundi bilang isang kabalyero, dahil mas mahusay ang kanyang kakayahan sa espada kaysa sa kanyang mga tuso. Maaaring mayabang si Rana, ngunit hindi siya tanga, at tinanggap niya ang alok na maging kanang kamay ng magiging lider ng pamilya. Kinabukasan, umalis si Lug sa kanyang paglalakbay upang magsanay kasama ang pamilyang Bowler, at sumama si Dia sa kanya. Hindi nagtagal, narating nila ang mga ngalakal, bayan ng Miltia, at binabago ni Lug ang kulay ng kanyang buhok habang lubusan niyang tinatanggap ang kanyang bagong pagkatao bilang isang mga ngalakal. Samantala, sa bayan, isang babaeng kulay asul ang buhok na nagngangalang Maha ang nagpapatakbo ng isang maliit ngunit kumikitang negosyo. Ang kanyang yumaong ama ay isang mga ngalakal, at natutunan niya mula sa kanya ang mga batayan ng negosyo, kaya ngayon, pinamumunuan niya ang isang maliit na grupo ng mga ulila na nag-aalok na ipakita sa mga bisita ang paligid ng lungsod. Hindi ito gaanong karami, ngunit marangal itong trabaho, at sa ilalim ng pamumuno ni Maha, nagkakaroon ang kanyang mga kaibigan ng mas magandang buhay kaysa sa kung ano ang kanilang kakahinatnan. Pangarap ni Maha na maging sapat na mayaman upang makabili ng isang bahay para sa kanilang lahat, at masaya ang lahat, pero biglang, may lumitaw na grupo ng masasamang loob sa harap ng kanilang kuta. Hayagan nilang sinabi ang balak nilang dukutin sila, at sinugod sila ni Maha gamit ang kanyang mahika, sinasabihan ang kanyang mga kaibigan na tumakbo. Sinubukan din niyang tumakas, pero nahuli siya ng mga masasamang loob kasama ang 2 niyang kaibigan. Agad-agad silang dinala sa isang ampunan sa labas ng bayan, na pinapatakbo ng isang pangit na lalaki na nagngangalang Toran. Sinabi niya sa kanila na magiging parte na sila ng kanyang ampunan mula ngayon, at ang batang lalaki na kasama ni Maha ay nagalit sa kanya, sinasabing hindi nila kailangan. Dahil maayos naman ang buhay nila. Sinuntok siya ni Toran, sinasabing sinumang sumuway sa kanya o nagtangkang tumakas ay paparusahan. Si Maha at ang iba pa ay itinapon sa isang silid kung saan naroon na ang iba nilang kaibigan. Nagtataka sila kung bakit may dumukot sa kanila para ilagay sa isang ampunan, ngunit sinabi ng isang babae na ang asawa ng Panginoon ay nagpapatakbo ng isang charity at nagpopondo ng mga ampunan, kaya dinukot sila ni Toran para kumita ng madaling pera. Biglang, isa sa mga siga ang naghagis ng isang supot ng gulay sa silid, sinasabing iyon ang pagkain nila para sa buong linggo. Habang nawawala ng pag-asa ang iba, sinabi ni Maha sa kanila na dapat silang magsimulang magluto. Habang sila'y nakaupo, kumain, iniisip ng mga bata na gusto nila dati ng bubong sa kanilang mga ulo pero hindi ganito, at nag-aalala sila kung ano ang mangyayari sa kanila mula ngayon. Nangyari ang lahat ng iyon ilang taon na ang nakalipas, at ngayon, medyo lumaki na ang lahat. Ginagamit sila bilang mga katulong sa ampunan at pinipilit ding manahi ng mga damit para ibenta sa palengke. Yung mga hindi gaanong makapagtrabaho ng maayos ay pinapagalitan ng mga tauhan, pero sinasabi ni Toran sa pinuno na maging mahinahon sa kanila dahil kailangan niya silang nasa maayos na kalagayan para sa kanyang susunod na proyekto na may kinalaman sa pagbebenta sa kanila sa mga masasamang tao. Isa-isa, lahat ng kaibigan ni Maha ay dumaranas ng pinakamasakit na bahagi ng kanilang buhay, at isa sa kanila ay labis na nasaktan kaya't sinugatan niya ang kanyang mukha gamit ang isang karit para wala nang gustong bumili sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon, naririnig ni Maha si Toran na nakikipag-usap sa kanyang mga alipors tungkol sa kung paano narating na ni Maha ang edad na magkaroon ng sarili niyang mga parokyana. Natakot siya sa pagkaalala sa nangyari sa lahat ng kanyang kaibigan at tumakbo sa kamalig upang sugatan din ang kanyang mukha. Ngunit, biglang lumitaw si Lug sa likuran niya, at sinabi sa kanya na huwag sayangin ang kanyang mukha sa pag-iyak. Hindi nagtagal, ang mga babae ay nakapila sa harap niya habang ipinapakilala siya ni Toran bilang anak ng Ballard Trading Company, na handang kumuha ng isang babae bilang kanyang katulong. Lahat ay umaasa maliban sa babaeng may sugat sa mukha, pero si Lug ay interesado lamang kay Maha. Tinanong niya siya na maging kanyang katulong, at si Maha ay nag-aalangan dahil sa iniisip niyang hindi ito patas sa kanyang mga kaibigan.
Gayunpaman, kinumpirma ni Lug ang kasunduan kay Torren, na nagsabi na kailangan ng babae ng oras para maging handa, kaya dapat siyang bumalik pagkatapos ng 3 araw para kunin siya. Nagtataka si Maha nang mapagtanto na ang sinungaling na ito ay may balak na ibenta siya sa isang may sakit. Mga kakaibang tao at pagkatapos ay sasalakayin siya mismo, ngunit hindi siya naglalakas loob na magsalita sa harap niya. Tinanggap ni Lug ang mga kondisyon ngunit pinaalalahanan si Torren na dahil binili na niya si Maha, bahagi na siya ng kanyang pamilya. Nang gabing yun, inihahanda si Maha upang dalhin sa kanyang unang parokyana, at sa loob ng karwahe, nagsimulang magpabeye si Torren sa kanya. Sinasabi na kung dumating ang bata ng 1 buwan mamaya, mas malaki sana ang napakinabangan niya sa kanya. Naiisip ni Maha si Lug at kung paano niya ayaw na may manglapastangan sa kanya bago siya makasama. Iyon biglang gumising sa kanyang kapangyarihang mahika, at itinulak niya si Torren, na nagpilit. Ang kanyang sarili palabas ng karwahe. Tumakbo siya papasok ng gubat, ngunit naabutan siya ng pinuno ng mga masasamang loob dahil kaya rin itong gumamit ng mana. Nagmakaawa si Maha na palayain siya, ngunit pinigilan siya nito, sinasabing baka dapat muna niya itong pag-interesan. Bigla na lang dumating si Lug doon at itinapon ng masama palayo, sinasabi kay Maha na kailangan niyang sumama agad sa kanya. Dumating din si Torren doon na tumatakbo, sinasabi kay Lug na hindi niya pwedeng kunin ang babae ngayon. Gayunpaman, nang sabihin ni Lug na hindi niya pwedeng ilagay sa panganib ang kanyang pamilya, inutusan ni Torren ang kanyang alipores na atakihin siya. Sumugod ang masamang loob kay Lug na madaling dumudurog sa kanyang braso, sunod si Torren na umaatake sa kanya, at madali rin siyang napapabagsak ni Lug, ngunit sa halip na patayin siya, nagpasya siyang ipasa siya sa batas. Sa kabilang banda, nagpanggap si Tart na si Maha at bumisita sa bahay ng manyak, pero may mga bantay siya sa likod niya na umaaresto sa lalaki. Kinabukasan, si Torren at ang buong grupo niya ay inaresto, at ang mga babae ay nakakapamuhay na muli ng malaya. Pinagaling pa ni Lug ang peklat sa mukha ng babae bilang pabor kay Maha, na kinailangan iwanan ng kanyang mga kaibigan para sumama sa kanyang prinsipe. Pagkalipas ng ilang araw, nagsagawa ng operasyon si Lug sa tunay na anak ng mayamang bahay, pero pinagbabawalan niya itong sabihin kahit kanino. Malaki ang pasasalamat ng ulo ng pamilya kay Lug, at tinanong niya kung paano siya makakabayad sa utang na loob na ito dahil ang mabubuting negosyante ay hindi tumatanggap ng anuman para kay Lug, hiling lang nito na kung sakaling magkaproblema siya dahil sa tangkang pagpatay sa kanya, maaari bang doon pansamantalang tumira ang kanyang pamilya. Tuwang-tuwa si G. Bowler sa kanyang narinig, at bigla niyang naalala na tapos na pala niya ang papeles para ampunin si Maha sa pamilya. Pagkalipas ng ilang linggo, ipinakita ni Bowler kay Lug ang plano ng isang tindahan na pag-aari nila. Ipinapaliwanag niya na sinubukan nilang gawin itong bilihan ng alak, unang tindahan, pero bigo ito, at ngayon gusto nilang gawin itong ibang negosyo. Pinapakiusapan ni Bowler si Lug na patakbuhin ang tindahang ito dahil nagtitiwala siya sa kanyang kakayahan at pagkatao. Masayang tinanggap ni Lug ang gawain, at pagkatapos, sinabi niya ito kay Tart at Maha. Sinabi niya sa kanila na plano niyang gamitin ang tindahan para sa kanyang mga gawain na may kaugnayan sa pagpatay, at para doon, kailangan niyang magbenta ng mga produkto na patok sa mga maharlika. Napagdesisyonan niya na ang pagbebenta ng dekalidad na mga kosmetiko at matatamis para makaakit ng mga babaeng maharlika ang pinakamagandang paraan para kumita ng pera habang kumukuha rin ng impormasyon. Mabilis niyang tinanggap ang ideya kasama si Rudolph, ang ranger na may pulang ilong, at ang kanyang asawa, na galit kay Lug dahil naniniwala siyang anak ito sa labas ng kanyang asawa. Habang ikinukwento ni Lug sa kanila ang kanyang ideya na magsimula ng isang negosyong kosmetiko, sinabi nila sa kanya na puno na ang merkado at mas mahalaga ang pangalan ng tatak kaysa sa kalidad ng produkto. Naiintindihan iyon ni Lug, ngunit sinabi niya na magpapakilala siya ng isang ganap na bagong produkto sa merkado. Sinimulan niyang kausapin ang kanyang hindi tunay na madraste tungkol sa kung paano ang pagtanggal ng makeup ay nagtatanggal ng langis at moisture sa balat na nakakasira dito sa katagalan. Sumasang-ayon siya sa kanya, at pagkatapos ay ipinakita ni Lug sa kanya ang unang bote ng moisturizer sa mundo, na nagsasabing kaya nitong bawasan ang pinsalang dulot ng mga produktong pampaganda. Nagkaroon ng interes ang babae dito, at ipinahid niya ang moisturizer sa kanyang balat, at agad niyang napansin ang pagkakaiba. Inalis niya ang maskara para ipakita ang kanyang dating at kulubat na mukha,
At sinabi ni Lug sa kanya na kung naimbento ang moisturizer noon pa, mas magiging maganda ang kanyang mukha. Kaya, sumasang-ayon ng babae, at sinubukan din ito ni Ballard. Pagkatapos ay hiniling ni Lug sa kanyang madrasta na subukang maglagay ng makeup sa ibabaw ng moisturizer, dahil mapapanatili nitong balat na protektado habang hinahayaan siyang magpaganda na parang payaso. Ang matandang mangkukulam ay labis na humanga sa bote ng moisturizer kaya handa na niyang tanggapin si Lug bilang kanyang sariling anak, at sinasabi ng kanyang asawa na ipamigay niya ito sa kanyang mga kaibigan para magkaroon sila ng mga posibleng mamimili bago pa man ilabas ang produkto sa merkado. Tinatanong niya pagkatapos si Lug kung ilang bote ang kayang gawin kada linggo, at sumagot siya na 200 lamang. Sabi niya na huwag muna silang kumuha ng mga manggagawa, dahil maaari itong magdulot ng pagkakabunyag ng kanilang mga sikreto sa kakumpetensya, at sa halip, unti-untiin na lang ang pagtaas ng produksyon. Naiintindihan ni Ballard ang loika at sinasabi sa kanya na magsimula na, pero si Lug, sinasabi sa kanya na kailangan niyang pumunta sa pamilya ng mga manggagamot at mga taong may kakayahang lumutas ng problema para doon dahil doon lang tumutubo ang isang mahalagang sangkap sa moisturizer. Nagpapasya siyang doon na mismo itayo ang pabrika para walang makapagnakaw ng kanilang mga sikreto. Pinapayagan siya ni Ballard na gawin yun, at umuwi si Lug sa kanyang tahanan sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon kasama si Tart. Pagkalipas ng isang buwan, ang cosmetic shop ni Lug ang pinakasikat sa merkado, at pinangangasiwaan ito ni Maha kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa ampunan. Sikat na si Lug sa buong kaharian ngayon, na nagbibigay sa kanya ng madaling access sa lahat ng marangal na pamilya kung sakaling gusto niyang magsagawa ng pagpatay doon. Impresado si Tart dito, pero mas impress siya sa kabaitan nito sa pagkuha sa mga kaibigan ni Maha para sa tindahan. Sinabi ni Lug sa kanya na ito ay para lang sa negosyo, pero sa tingin ni Tart ay isa lang itong puki na nagpapanggap na Sigma. Gayunpaman, tinanong siya ni Lug tungkol sa seguridad ng kanilang pabrika, at sinabi ni Tart sa kanya na may mga especially iya na sumubok pumasok ng palihim at manual sa mga empleyado, pero hindi pa sila nagtatagumpay. Alam ni Lug na malapit nang gumawa ng malalaking hakbang ang kanilang mga desperadong kakumpetensya, at noong gabing yun, nakaramdam siya ng taong papalapit sa kanyang silid. Siya ay napagtanto na balak siyang dukutin ng especially iya para alamin ang sikreto ng paggawa ng moisturizer, pero sa buti na lang, alerto sina Tart at Maha, at nagawa nilang hulihin ang especially iya bago pa man kailan ganing kumilos ni Lug. Pagkatapos, inusisa nila ito ng husto, pero tumirik ang mata ng especially iya nang wala man lang sinasabi. Hindi masyadong nabahala si Lug doon, at nagpasya siyang magbakasyon para bisitahin si Daya. Nalungkot naman sina Tart at Maha pagkaalis niya, kaya nagpasya silang kumain ng masarap na pagkain habang hinihintay siyang bumalik. Samantala, lumipad si Lug papunta sa bahay ni Daya dala ang mga chocolate cookies. At sinabi niya sa kanya na nakalikha siya ng mga bagong gayuma mula noong huli siyang bumisita. Sa pagkakataong ito, nakalikha siya ng gayuma laban sa grabidad, at nagulat si Lug dahil akala niya ay siya ang makakatuklas nito bago pa sa kanya. Gayunpaman, nagpakasaya sila sa kanilang salo-salo sa tsaa at pagkatapos ay nagprakti ng ilang gayuma, at nang dumating ang gabi, lumipad pabalik si Lug sa kanyang mansyon. Sa paglipas ng panahon, pinapadala ni Lug si Tart sa mga larangan ng digmaan bilang isang mersenaryo upang makakuha ng mas maraming karanasan habang hinahayaan niyang pangasiwaan ni Maha ang negosyo upang siya ay maging mas mahusay na mangangalakal. Samantala, dumadalo siya sa maraming mga handaan at makipag-ugnayan sa mga maharlika na makakatulong sa kanya sa pagtupad ng kanyang mga misyon sa hinaharap. 2 taon na ang lumipas mula nang sumali siya sa pamilya Bowler, at ngayon ay oras na para siya ay umuwi. Nagpasya si Lug na iwan si Maha sa lungsod upang mapatakbo niya ang kanyang tindahan ng kosmetiko, at kampante siya na kaya niyang pangasiwaan ng maayos ang tindahan at mapalawak pa ito. Sinabi niya kay Lug ang kanyang mga plano na magbukas ng mga sangay ng kanilang tindahan sa ibang mga lungsod at ipinakita sa kanya ang unang lokasyon na napili niya. Gulat na gulat si Lug nang makita ang lokasyon dahil nag-imbestiga siya tungkol sa nakaraan ni Maha. At alam niya na ito ay isang tindahan na dating pinatakbo ng kumpanya ng kanyang ama. Gayunpaman, noong pinagtaksilan siya ng kanyang kanang kamay at pinatay para sa kanyang pera, naramdaman ni Maha ang panganib sa kanyang buhay at tumakas patungo sa lungsod na ito. Napagtanto ni Lug na balak ni Maha na bawiin ang kumpanya ng kanyang ama ngayon,
at ang tindahang ito ang kanyang unang hakbang tungo sa kanyang layunin. Sinabi niya sa kanya na gawin ang gusto niya dahil nagtitiwala siya sa kanya, at wala siyang pakialam kung hinahayaan niyang makagambala ang kanyang personal na buhay sa kanyang trabaho basta't makapagbigay siya ng resulta. Natuwa si Maha na marinig yun, at saktong dumating ang kanyang mga kaibigan sa silid para magbigay ng isang pamamaalam na regalo kay Lug. Sinabi nila sa kanya na iniligtas niya sila mula sa paghihirap at binigyan sila ng pagkakataong mamuhay ng maayos. Tinanggap ni Lug ang kanilang regalo at sinabing hindi niya sila malilimutan kailanman. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang kanyang anyo sa dati at naghanda ng bumalik sa kanyang tahanan. Iniwan niya kay Maha ang pamamahala ng negosyo at ang network ng impormasyon na kanyang ginawa dito, at nangako siyang magsisikap siya para doon. Pagkatapos, hiniling niya kay Lug na dalawin siya paminsan-minsan, dahil malulungkot siya nang wala ito. Nangako si Lug na dadalaw siya sa pagitan ng kanyang mga misyon. At sa gayon, umalis siya sa lugar. Sa karwahe, napansin niyang malungkot si Tart dahil namimiss na rin niya si Maha. Bigla, naamoy ni Lug na malapit si Manan at agad niyang inutusan ng kutsero na itigil ang karwahe. Nakita niyang pinalibutan sila ng isang grupo ng halimaw na lobo, at nagpaalam si Tart na ipakita ang kanyang galing. Pagkabigay ni Lug ng pahintulot, hinugot niya ang kanyang sibat na nakakabit sa kanyang hita at isa-isang tinugis ang mga lobo. Gumamit din siya ng ilang mahikal na kakayahan, at humanga si Lug sa kanyang ipinakita. Gayunpaman, napagtanto rin niya na dahil nagsimula nang pumasok ang mga halimaw sa mga pamayanan ng tao, oras na para lumitaw ang bayani. Di nagtagal, bumalik sila sa teritoryo ng kanyang pamilya, at nagpasya siyang bisitahin muna ang mga lokal na magsasaka. Masaya siyang tinanggap ng lahat at binigyan siya ng mga prutas at gulay para ipakita sa kanya na mahal pa rin nila siya kahit nawala siya ng 2 taon. Pagkatapos, umuwi si Lug, at agad siyang inamoy ng kanyang nakakatakot na ina dahil sobra niya itong na-miss. Pagkatapos noon, nagpasya si Lug na bisitahin ang kanyang ama, na nagtatrabaho sa kanyang opisina. Talagang humanga si Cyan sa nakitang paglago ni Lug sa mga 2 taon, at sabi niya na pinadala niya ito para matuto kung paano maging isang negosyante mula kay Bowler, pero hindi niya akalain na magiging sikat na negosyante ito sa buong mundo sa loob lamang ng 2 taon. Sinabi ni Cain kay Lug na pinadala niya ito sa pamilya Bowler hindi lamang para magkaroon ng pangalawang pagkatao na makakatulong sa kanyang mga gawain, kundi dahil din sa isa pang dahilan. Hindi alam ni Lug ang pangalawang dahilan, kaya sinabi ng kanyang ama na gusto niyang matuto ito ng ibang paraan ng pamumuhay maliban sa pagiging isang assassin. Nagulat si Lug sa narinig niya, kaya ipinaliwanag ni Cain na may talento itong maging isang mahusay na negosyante, at maaari itong magkaroon ng mas magandang buhay kung mas mahalaga kaysa sa pagpatay ng tao. Sabi niya masyado na siyang matanda para gumawa ng iba maliban sa mga pagpatay. Pero bata pa si Lug at hindi pa nakakapatay sa mga misyon nila. Kaya gusto niyang pag-isipan ng mabuti ni Lug ang kanyang kinabukasan at iwasan ang buhay na puno ng karahasan kung gusto niya. Tutol si Lug sa ideya dahil ginawa niya ang lahat para maging mas mahusay na assassin, at sinabi ni Cain sa kanya na bagamat mahalaga ang kanilang trabaho para mapanatiling ligtas ang kanilang bansa, wala silang pakialam sa kanila. Sabi niya na kapag nabunyag ang kanilang mga sekreto, kahit dahil lang sa aksidente, agad silang pababayaan ng hari at sa halip ay aatakihin pa sila. Kaya naman gumawa siya ng pangalawang pagkatao para kay Lug kung sakaling magkaproblema, para makapagbitiw siya kahit hindi pa nagsisimula. Ipinauubaya ni Cain kay Lug ang desisyon at buong pagmamalaki niyang sinabi na magtatrabaho siya bilang isang mamamatay tao. Tinanong siya ni Cain kung bakit, at sinabi ni Lug na marami na siyang nakilalang mahahalagang tao sa maikling buhay niya, at gusto niyang protektahan ang kaligayahan nila at ang kaligayahan ng iba pang inosenteng tao na katulad nila. Kaya naman papatayin niya ang mga taong nagbabantang Sumire sa kanilang kaharian, at wala siyang pakialam kahit iwanan siya dahil dito. Sinabi niya na kakayanin niya ang mga pagsubok, habang dumarating sila, at kung hindi siya pwedeng maging isang assassin, iisipin niyang maging negosyante na lang habang buhay. Impresyonado si Cain sa kanya. At pagkatapos sinabi ni Lug sa kanya na mayroon siyang isa pang dahilan kung bakit gusto niyang maging noble assassin at hindi negosyante. Sabi niya na mahal niya si Daya at gusto niya itong pakasalan balang araw, kung saan kailangan niya ng noble title. Nagsimulang tumawa si Cain dito, pero sinusuportahan niya ang desisyon ng kanyang anak.
Sa gayon, ibinigay niya sa kanya ang kanyang kauna-unahang totoong misyon na patayin ang isang noble na nagbebenta ng mga lihim ng militar kapalit ng droga, at nangako si Lug na tatapusin niya ang misyon ng perpekto. Gayunpaman, bago niya tuluyang mawala ang buhay ng ang marangal na si Lug ay nagpas siyang alamin kung talagang mahalaga ba siya para patayin. Nagpadala siya ng mensaheng may code kay Maha para mang-alap ng impormasyon tungkol sa kanya at para maisaayos din na makapasok siya sa kanyang mansyon. Dahil walang wifi sa mundong ito, kailangan niyang gumamit ng mga kalapati para maghatid ng kanyang mensahe, at nagpasya siyang magpahinga hanggang sa makatanggap siya ng sagot. Samantala, si Esri ay nagsimula ng kulitin siya tungkol sa paghahanap ng mapapangasawa dahil gusto na niyang makita ang kanyang mga apo. Mayroon na siyang mga napiling babae mula sa mararangal na pamilya, ngunit hindi nagustuhan ni Lug ang lahat ng iyon dahil hindi siya interesado sa arranged marriages. Ayaw niyang ang kausapin ng nanay niya tungkol dito, kaya ipinauubaya niya kay Tart, na nagsasabing napakabata pa ni Lug para mag-asawa at magkaanak. Pero, nang imungkahi ni Esri na pwedeng maging ina ng anak niya si Tart, agad siyang nagbago ng isip at sinabing baka tama na nga ang panahon para doon. Gayunpaman, malamig na tinanggihan ni Lug ang kanyang ina at si Tart, sinasabihan silang huwag siyang istorbohin sa mga walang kwentang bagay. Nang gabing yun, nagpalit siya ng anyo para maging mangangalakal ulit para makapasok sa bahay ng Maharlika. Tinanong siya ni Tart kung hindi ba dapat nilang hintayin ang ulat ni Maha, pero sinabi ni Lug sa kanya na dapat nilang tingnan ang nakikita ng publiko habang inaalam ni Maha ang mga nakatagong katotohanan. Nakarating sila sa kalapit na lungsod kinabukasan at nakita ang maraming sugatang sundalo. Napagtanto ni Lug na malamang ay nagdusa sila dahil sa Maharlikang nagtaksil at nagbenta ng mga sekretong militar. Sa sandaling yun, dumating ang isang babae doon para magbenta ng jam sa kanila, at nag-alok siya ng isang garapon para sa libreng subok. Agad na naghinala sina Lug at Tart sa kanya, at habang tinitikman ni Lug ang jam, nakumpirma niya na mayroon itong droga. Sinabi niya sa babae na may pagkakataon pa siyang huminto, at pagkatapos ay winasak niya ang buong basket nito. Nagpapanik ang babae habang sinusubukang pulutin ang jam, at pagkatapos ay dumating ang ilang mga siga para makipag-away kay Lug. Mabilis silang pinatulog ni Lug at Tart, pero mga maliliit na negosyante lang sila, at alam niyang hindi mawawala ang problema, kahit natalunin pa nila ang mas marami pang katulad nila. Binalingan niya ang atensyon niya sa babae, na nagpapanik dahil kailangan niya ang mga gamot para sa kanyang inang sag-apa. Nagpas siyang bisitahin ni Lug ang kanyang inang sag-apa, at nawawala na ito sa sarili dahil sa kanyang adiksayon. Sinugod nito ang kanyang anak nang hindi niya makuha ang jam, at pinakalma siya ni Lug. Ginamit niya ang kanyang mana para patulugin ito at baguhin ang utak nito. Kimika para hindi na kailanganin ng katawan niya ang droga, pero maaaring umaasa pa rin sa droga ang babae sa kanyang isip. Umuwi sina Lug at Tart ng gabing yon, at nakita nila ang isang padala ng mga produktong pampaganda na ipinadala ni Maha kasama ang isang mensahe. Nalaman na niya na ang Maharlika pala ang Heisenberg ng racket na ito, pero sinasabi nito na aktibo ang kartel sa kanyang lugar, kaya may mga droga doon. Sinusuhulan niya ang mas mataas na ranggong Maharlika para hindi siya magkaproblema, kaya hindi siya maparusahan ng hari. Sapat na ito para magdesisyon si Lug na tatanggapin niya ang trabahong ito at papatayin ang taong gumagawa ng pagdurusa sa mga inosenteng tao. Umalis siya sa bahay ng Maharlika kinabukasan, nagbalat kayong mga ngalakal. Sumama si Maha dahil nalulungkot siya kapag wala siya, at kumapit siya sa kanya sa daan, sinasabi ng harapan na gusto niyang magkaanak sa kanya. Hindi siya pinapansin ni Lug gaya ng pagbalewala ko sa mga tuntunin bago pindutin ang tanggap, at di nagtagal ay narating nila ang lungsod kung saan nakatira ang Maharlika. Masyadong maunlad ang lungsod para sa pangunahing hanap buhay nilang agrikultura, at talaga namang ipinagmamalaki ng mansyon ng Maharlika ang kanyang yaman. Sinalubong sila ng asawa ng Maharlika, na tuwang-tuwa na makita ang nagtatag ng sikat na kumpanya ng moisturizer. Binati siya ni Lug at ipinakita ang pinakabagong produkto ng kanyang kumpanya. Tinanong ng babae kung bakit sa kanya ipinapakita ang produkto bago pa man ilunsad sa merkado, at sinabi ni Lug na alam naman ng lahat kung gaano kabilis ang pagpapaunlad ng teritoryo ng kanyang asawa, kaya siya ang sentro ng atensyon ng mataas na lipunan. Gusto nilang i-endorso niya ang kanilang bagong produkto para mapansin ito ng lahat ng mga babaeng mula sa mararangyang pamilya, at natuwa ang babae nang marinig ito.
Nagkwento siya kung paano sila naghirap ilang taon pa lamang ang nakalipas, ngunit ngayon ay talagang mayaman na sila. Sa sandaling yun, dumating ang kanyang asawa at ipakilala ang sarili kay Lug. Nagpapasalamat siya na pinili niya ang asawa nito para subukan ang kanilang bagong produkto, at napagtanto ni Lug na talagang mahal ng target niya ang kanyang asawa. Naghanda ng isang piging ang Noble ng gabing yon, at si Lug at ang bagong bote ng moisturizer ay nakakuha ng maraming atensyon. Patuloy na sinasabi ng Noble kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa at naglalambingan sa publiko, at medyo naiinggit si Lug sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw ng pangangalap ng impormasyon tungkol sa kanya, nakita ni Lug ang tamang pagkakataon para kumilos. Nalaman niya na gustong magmasid ng Noble sa buwan bago matulog, at nagpas siyang tirahin siya mula sa malayo. Habang ninanamnam niya ang kanyang maliit na gawain, pumupuntirya si Lug habang binabantayan siya ni Tart, at kapag sigurado na siya, pinaputukan niya ang ulo ng Maharlika, na agad ikinasawi nito. Nasiyahan si Lug na tapos na ang trabaho, pero biglang lumabas ang asawa ng Maharlika sa balkonahe, at labis siyang nalungkot nang makita ang kanyang patay na asawa. Bahagyang naapektuhan si Lug sa nakita, at ikinumpara niya ang karanasang ito sa kanyang nakaraan, kung saan wala siyang nararamdaman kahit nakapatay siya ng maraming tao. Tanggap niya na nagbago na siya sa buhay na ito, at kahit na isa siyang assassin, hindi na siya isang walang pusong kasangkapan. Ilang araw pagkatapos, nagbakasyon si Lug at ang kanyang mga kasama sa isang liblib na isla, at pagbalik nila sa bahay, binigyan siya ni Maha ng ilang impormasyon na ipinahanap niya sa kanya. Sinabi niya na natagpuan niya ang banal na yaman na hinahanap niya, at ito ay isang makapangyarihang sibat. Tinanong ni Tart si Lug kung ano ang isang banal na yaman, at sinabi niya sa kanya na ito ay mga hindi masisira at napakalakas na bagay na umiiral na mula pa noong unang panahon. Pagkatapos ay sinabi ni Maha sa kanila na sinusubukan niyang makipag-ayos para mabili ang sibat mula sa kasalukuyang may-ari nito, si Setanta, na sa kanyang paniniwala ay ang pinakamataas na kandidato para maging isang bayani. Medyo nahihirapan siya sa mga negosasyon, pero pinakiusapan niya si Lug na ipaubaya na sa kanya dahil magagawa niya ito bilang isang negosyante. Pagkatapos noon, oras na para sa masamang balita, at sinabi ni Maha kay Lug na nagkaroon ng digmaang sibil sa kalapit na kaharian at ang pamilya ni Daya ay sumali sa panig ng kaharian. Bahagyang nabahala si Lug nang marinig yun, ngunit pagkatapos ay ibinunyag ni Maha ang pinaka-nakakabahala. Sinabi niya na may isang sundalo sa rebeldeng pangkat na nagdudulot ng maraming problema, at ang sundalong yun ay ang parehong lalaki na nagngangalang Setanta na nagmamay-ari ng banal na sibat. Agad na lumipad si Lug papunta sa bahay ni Daya upang pag-usapan ang bagay na ito, at masaya niya itong sinalubong gaya ng dati. Nang banggitin ni Lug ang tungkol sa digmaan, casual niyang sinabi na malayo ito sa kanyang tahanan at hindi ito gaanong kalaki, kaya ayos lang sila. Sinabi ni Lug sa kanya na maaaring kaharapin nila ang bayaning nasa panig ng mga rebelde, at sa ganoong sitwasyon, hindi siya kayang talunin ng mga normal na tao. Sinabi niya kay Daya ang tungkol sa kanyang lihim na pagkakakilanlan bilang isang mangangalakal at sinabing magagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ilikas siya at ang buong pamilya niya palabas ng bansa bago sila nasa panganib. Gayunpaman, nagalit si Daya dito at sinabi sa kanya na isa siyang marangal na kabilang sa kahariang ito at kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta rito. Pagkatapos, bigla siyang bumalik sa dati at tinanong si Lug kung paano niya kinulayan ang kanyang buhok. Sinubukan niyang sabihin na hindi iyon ang tamang panahon para dyan, ngunit hindi nakinig si Daya sa kanya. Sinabi niya na wala ang kanyang ama sa bahay ngayon, kaya maaari silang mag-date, at sa huli, napilitan si Lug na sumunod sa kanya. Pumunta sila sa palengke matapos kulayan ni Daya ang kanyang buhok para tumugma sa kanya, at nagsimula siyang mag-isip kung saan sila dapat kumain. Habang sinisimulan ni Lug sabihin sa kanya tungkol sa pinakamahusay na mga kainan sa kanyang lungsod, bigla niyang napansin ang isang negosyanteng dumaraan at sinabi na siguro ay dating sundalo ito. Sabi niya na mayroon siyang kakaibang pakiramdam pagdating sa pagtukoy ng mga dating sundalo, at napapansin niya na marami nito sa lungsod. Sinabi ni Daya na inimbita ng kanyang pamilya ang mga retiradong sundalo para magnegosyo dito dahil makakatulong sila sa paglikas kung sakaling umabot ang gulo ng digmaan sa lungsod. Pagkatapos noon, nakita ni Daya ang isang bagong tindahan at agad siyang tumakbo papasok. Nakakita siya ng isang laro ng archery doon at sabik na hiniling kay Lug na ipanalo siya ng isang teddy bear.
Pumayag naman ito at naghanda para mag-aim, gamit ang mana para tumutok sa target. Pero sinabi ni Daya sa kanya na mandadaya yun, at hindi alam ni Lug kung paano hindi gamitin ang kanyang galing para manalo ng premyo. Nagpasya siyang turuan na lang si Daya na bumaril, at nakakagulat, nagawa niyang gabayan ito na tamaan ang Teddy sa loob lang ng 3 pagtatangka. Pagkatapos noon, nag-enjoy sila sa kanilang date gaya ng mga normal na tao, at nang oras na para umalis si Lug, sinabi ni Daya sa kanya na magiging abala siya ngayon, kaya hindi niya siya madalas makikita. Naintindihan yun ni Lug at umalis, nangangakong makikita siya kailanman siya may oras. Pero, pagkaalis niya, inutusan ni Daya ang lahat, tumigil sa pag-arte, at itinatapon nila ang kanilang mga kasuotan upang ipakita na silang lahat ay mga sundalo na handa na para sa digmaan. Planong pangunahan ni Daya ang kanilang hukbo sa digmaan sa lalong madaling panahon, at siya'y umiiyak habang nagpapalam kay Lug, nagdududa kung sila'y muling magkikita. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagpapahinga lang si Lug sa kanyang lupain, dumating si Tart na tumatakbo sa kanya tungkol sa isang emergency. Sinundan niya ito pauwi, kung saan nakita niya ang kanyang ama na ginagamot ang isang lalaking malubhang na sugatan. Tinanong ni Lug sa kanya kung sino ang lalaki, at sinabi ni Cyan sa kanya na siya ang kanilang pinakabagong kliyente, na gustong ipapatay si Daya, at gusto niyang kunin ni Lug ang trabahong ito. Labis na nasaktan si Lug nang marinig ito, pero sinabi ni Cyan sa kanya na maaari niyang tanggihan ang trabahong ito kung hindi niya gusto. Nagpasya si Lug na alamin ang mga detalye bago magdesisyon, at sinabi ng kanyang ama sa kanya na ang pamilya ni Daya ay sumusuporta sa hari sa digmaang sibil ng kanilang bansa, ngunit sila ay natalo. Bilang talunan sa digmaan, kinailangan ng ama ni Daya na magbayad ng kompensasyon para sa digmaan, at ipinagbili na niya ang karamihan sa kanyang ari-arian upang bayaran ang kanyang mga utang. Gayunpaman, hindi pa rin kontento ang mga nanalo, at hinihingi nila na ibigay niya si Daya sa kanila dahil siya ay isang magandang babae na may mana, at kaya niyang magkaanak ng malalakas, na marunong gumamit ng mahika. Pumayag dito ang tatay ni Daya, at para maiwasan ang di kailangang pagdanak ng dugo, pumayag din siyang ipakasal sa isang nakakadiring maharlika. Nagalit si Lug sa sarili niya dahil hindi niya ito napansin noong date nila, pero ipinagpatuloy ni Cyan ang kwento, na nagsasabing ang mga tao sa teritoryo ni Daya ay mas naging tapat kaysa sa sarili niyang pamilya, at bumuo sila ng voluntaryong hukbo para protektahan siya. Ito ay nagdulot ng isa pang digmaang sibil, at may ipinadalang hukbo para talunin ang mga voluntaryo at bihagin si Daya, palitan ng hulihin si Daya. Napagtanto ni Lug na gusto ng kliyente na patayin nila si Daya para wala ng dahilan para sa digmaan. At nagulat siya nang malaman na ang kanilang kliyente ay ang mismong ama ni Daya. Sabi ni Cyan sa kanya na ang pagpatay ay magiging isang huwad lamang, at ililikas nila si Daya habang sinasabi sa mundo na siya ay namatay na. Naiintindihan na ngayon ni Lug ang kanilang gagawin, pero hindi niya maintindihan kung bakit tatanggap ang kanyang ama ng isang misyon na hindi direktang nakakatulong sa kanilang kaharian. Sinabi ni Cyan na tinanggap niya ang misyon dahil kaibigan niya ang ama ni Daya, at gusto niya itong tulungan. Sinabi niya kay Lug na kung tatanggi siyang gawin ang misyon na ito, siya mismo ang pupunta doon, pero mahuhuli siya dahil wala siyang sapat na mana para makarating doon ng mabilis. Tinuro naman ni Cyan ang sugatang mensahero na galing sa teritoryo ni Daya. 3 araw na ang nakalipas, at ngayon, siguro nagsimula na ang digmaan doon. Sabi niya na si Lug lang ang makakarating doon sa oras at may iligtas si Daya, pero maiintindihan niya kung ayaw niyang tanggapin ang trabaho. Alam ni Lug na bilang isang assassin, dapat niyang tanggihan ang trabahong ito, pero dahil tungkol ito sa babaeng mahal niya, handa siyang isugal ang lahat. Sinabi niya sa kanyang tatay na ililigtas niya si Daya, at natutuwa siyang marinig yun. Sabi niya na noong araw, nilabag din niya ang kanilang panuntunan ng pamilya para kay Ezran, na nagkataong galing sa parehong pamilya ni Daya. Nagulat si Lug na marinig yon, at sinabi ni Cyan sa kanya na si Daya ay sa katunayan ang kanyang malayong pinsan, kaya naman magkapareho sila ng kulay ng buhok. Pero dahil sila ay maharlika, kahit saan ay para sa kanila ay walang problema. Agad na naghanda si Lug para umalis para sa kanyang misyon, at sinabi ni Tart na tutulungan niya siya. Sinabi niya na hindi siya kayang sabayan para makarating sa lugar na 300 kilometro ang layo, pero alam na iyon ni Tart.
Sa halip, gusto niyang buhatin si Lug sa kanyang likod sa ilang bahagi ng daan para makatipid siya ng lakas para sa susunod. Tinanggap ni Lug ang tulong niya, at gumamit si Tart ng mahika ng hangin para lumikha ng harang sa harap nila na pumipigil sa paglaban ng hangin at hinihila rin si Lug. Dahil sa negatibong presyon, dahil doon, nakalalayo siya ng hindi nag-aaksaya ng lakas, pero ubos na ubos ang tatag at mana ni Tart. Gayunpaman, naalala niya na iniligtas siya ni Lug para gamitin ang kanyang mana, at ito ang perpektong pagkakataon para maging kapaki-pakinabang siya sa kanya. Hinihigitan niya ang kanyang limitasyon at dinadala si Lug ng mas malayo pa sa inaakala niyang kaya niya, pero sa huli, nabibitiw ang kanyang spell at siya ay tinatangay pabalik ng presyon ng hangin. Sinalo siya ni Lug at pinadali ang kanyang pagbagsak, at nalungkot si Tart dahil hindi na niya siya matulungan. Sinasabi niya sa kanya na sapat na ang nagawa niya sa pagdala sa kanya hanggang dito, at pagkatapos ay pinapangako ni Tart na babalik siya sa bahay kasama si Daya. Ipinapangako ni Lug na babalik silang dalawa at saka sumugod pasulong. Narating niya ang bahay nito sa gabi at nakita na humigit kumulang 200 sundalo mula sa kanyang pamilya ang nakikipaglaban sa 1,500 kalaban na marami ring gumagamit ng mahika. Medyo nagtaka si Lug, ngunit napagtanto niya na marunong gumamit ng baril si Daya, at malamang na sinusuportahan niya ang mga sundalo para mapigilan ang mga kalaban. Binigyan siya nito ng ideya kung ano ang susunod na gagawin, at agad niyang inilabas ang kanyang sniper rifle para pabagsakin ang pinakamalakas na mga salamangkero sa hukbo ng kalaban. Nagsimulang magpanik ang mga sundalo nang isa-isang tamaan ang kanilang mga salamangkero na hindi nila inaasahan, pero sanay na sila sa putok ng baril, at sinubukan nilang atakihin si Lug gamit ang mga crossbow. Basta na lang niya iniwasan ang atake at pagkatapos ay gumamit ng mahika ng hangin para pakinggan ang sinasabi ng mga sundalo. Nalaman niya na nagpapanak sila dahil hindi nila inasahan na may isa pang barilero na sasali sa laban, at nagpasya si Lug na dagdagan pa ang gulo gamit ang mga crystal ball na kargado ng mahika. Binabalanse niya ang tamang dami ng apoy, hangin, at earth mana sa mga crystal ball para lumikha ng isang malakas na pagsabog na magkakalat ng nakamamatay na mga piraso sa lahat ng dako at tahimik itong pinapana sa kalaban gamit ang pana. Lumilikha ng malalaking pagsabog ang mga bowl-ang kristal pagtama nito sa lupa, at nagsimulang magsipangalat ang mga sundalo. Biglang napansin ni Lug si Daya na nagbabantay sa kanyang bintana, at sakto namang sumali ang kanyang mga sundalo sa laban nang makita nilang nagpapanik ang mga kalaban. Hinayaan ni Lug na makuha nila ang atensyon habang palihim siyang lumalapit sa mansyon. Natagpuan niya ang bangkay ng isang babaeng sundalo at nagpas siyang gamitin ito bilang kanyang panglinlang, pero bago yun, ginamit niya ang kanyang mahika para makahanap ng paraan papasok sa mansyon na talagang walang tao. Nakakita agad siya ng daanan kung saan walang mga bantay at ginamit niya ito para makarating sa silid ni Daya, kung saan naghihintay ito kasama ang kanyang ama. Pagkakita pa lang ni Daya sa kanya, tumakbo ito kay Lug at niyakap siya, sinasabing alam niyang pupunta siya para iligtas siya. Pagkatapos, lumapit ang ama ni Daya para batiin si Lug. Nagpasalamat ito sa kanya dahil nailayo niya sa panganib ang kanyang anak, pero sinabi rin niya na sana mas maaga pa niyang nakilala ang nobyo nito. Napahiya si Daya dahil doon, pero alam ng kanyang ama na wala na silang oras para doon ngayon. Sinabi niya kay Lug na balak sana niyang sumuko, pero napansin yon ng kanyang mga sundalo. At ikinulong nila siya rito para mapangalagaan nila si Daya. Tinanong siya ni Lug kung ano ang balak niyang gawin ngayon, at sinabi ng lalaki na gagawa siya ng kaguluhan, para makuha ang atensyon ng mga kaaway. Sa ganoong paraan, bibili siya ng oras para makatakas ang kanyang mga kakampi, pero hindi rin niya balak magsakripisyo ng buhay. Maglalaho siya sa labanan pagkatapos makaalis ang kanyang mga sundalo, at pagkatapos ay titipunin niya ang kanyang lakas para maglunsad ng pananalaki pabalik sa mga rebelde at bawiin ang kaharian mula sa kanila. Nagustuhan ni Lug ang plano niya at sinabing sisindihan nila ang apoy sa kwarto at sasabihin sa lahat na nagpakamatay si Daya dahil hindi na niya kayang makakita pa ng pagdanak ng dugo. Inilagay niya ang katawan ng napatay na sundalo bilang pain at pagkatapos ay sinasabi kay Daya na sumigaw sa bintana na hindi na niya kayang mabuhay matapos maraming tao ang nawalan ng buhay dahil sa kanya. Pumayag si Daya at binuksan ang bintana. Ngunit nang saktong sisigaw na siya ng kanyang gawa-gawang mensahe tungkol sa kanyang pagpapakamatay, naramdaman ni Lug na may kakaiba.
Napagtanto niya na pareho ito sa pakiramdam na naranasan niya sa kanyang nakaraang buhay bago siya sinalakay ng fighter jet at natanto niyang nasa panganib sila. Siniyasat niya ang lugar gamit ang kanyang mga mata na may kapangyarihan at natuntun sandali ang panganib na nakatayo sa layong 1 milya. Ang kaaway ay kumakain ng isang napakalaking sibat sa kanyang direksyon na nagpapalabas ng maliliit na bala na tumatama sa lahat ng sundalo sa daan, at agad na inilalapag ni Lug si Daya sa lupa habang naghahagis ng maliit na bomba upang pigilan ang atake. Ngunit, sa kabila ng malakas na bombang kanyang inihagis, hindi humihina ang sibat, at sa halip, winawasak nito ang buong silid bago huminto sa ere. Gulat na gulat sina Lug at Daya nang makita ang sibat, na biglang nagsimulang kumislap dahil sa mana at pagkatapos ay bumalik sa kamay ng may-ari nito sa napakabilis na bilis. Nagkaroon ng pagkakataon si Lug na tingnan ng maayos ang kalaban ngayon, at nakita niya ang isang kumpiyansang babaeng kulay kastanyes ang buhok na may isang labis-labis na mana. Napansin din siya ng kalaban, at agad na inilabas ni Lug ang kanyang kanyan para umatake. Sinabi niya kay Daya at sa kanyang tatay na takpan ang kanilang mga tainga habang pinapaputok niya ang isang sumasabog na bala na tumama sa kalaban ng direkta. Iniisip ni Daya na walang makakaligtas sa isang malakas na pagsabog na tulad noon, pero ang kanilang kalaban ay hindi lang basta sundalo. Nakita ni Lug na nawala lang ang baluti ng kalaban dahil sa pagsabog, at ayos pa rin siya. Mukha siyang masigla matapos matamaan dahil iyon ang unang beses na nakaramdam siya ng sakit. Nagsimula siyang sumigaw na, ay talagang mahusay, at nagsisimulang lumaki ang kanyang mga kalamnan na parang 2 taon siyang nag-gym sa isang araw. Napagtanto ni Lug na ito ang S-ranked skill na tinatawag na Berserk na nagpapataas ng atake at depensa ayon sa natatanggap na pinsala ng isang tao. Napagtanto niya na masyadong malakas ang kalaban ngayon, at kahit barilin niya ito muli ng kanyan, wala itong magiging pinsala. Agad na sinabi ng tatay ni Daya kay Lug na kunin ang dalaga at tumakbo dahil wala na silang oras para magpanggap na patay na siya dahil nakikipaglaban sila sa sundalong nagtapos ng digmaang sibil na mag-isa, at maging ang pamilya ng hari. Sumuko dahil alam nilang hindi nila siya kayang talunin. Samantala, sinimulang sigawan ng sundalo si Lug, sinasabing humanga talaga siya sa dating atake nito, kaya bibigyan niya ito ng pagpipilian. Sabi niya na pwede niyang patayin ang lahat dito o kaya'y labanan siya ni Lug ng patas, tulad ng isang kabalyero. Ipinapangako niya na kung mananalo si Lug sa isang duelo laban sa kanya, aatras siya agad at hindi na niya papayagan pang atakihin ang pamilya ni Daya. Nagulat si Lug dahil ang kakayahan ng Berserker ay nagiging dahilan para mawalan ng katinoan ang mga tao, pero gumagana pa rin ng maayos ang lalaki. Dito lamang sa puntong ito, napagtanto ba niya na kaharap niya mismo ang bayani, at ang kanyang teorya ay napatunayan ng ipakilala ng kabalyero ang kanyang sarili bilang si Setanta. Napagtanto ni Lug na tama ang lahat ng impormasyon na ibinigay ni Maha tungkol sa banal na sibat at ang bayani, ngunit hindi yun nakapagpagaan sa kanyang pakikitungo sa kanyang kalaban. Sinabi ni Setanta sa kanya na huwag na niyang isipin na tumakas dahil hahabulin niya siya hanggang sa dulo ng mundo at lalabanan siya dahil siya lamang ang kalaban na halos nakatapat sa kanya. Natanto ni Lug na hindi nagbibiro si Setanta, at wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang laban. Tinatanong ni Daya siya kung kampante ba siya na kaya niyang manalo, at sinabi ni Lug na halos sigurado siya na matatalo siya. Habang itinatago niya ang kanyan, sinabi niya na kung hindi man lang nito kayang mag-iwan ng marka kay Setanta, hindi man lang siya tatagal ng 10 segundo, na malaking bagay na sa akin. Nagpanik si Daya nang marinig ito at tinanong si Lug kung paano niya lalabanan ng isang taong hindi niya matatalo, pero sumagot siya na hindi niya lang matatalo si Setanta sa isang patas na laban. Ginamit niya ang kanyang mahika at nagpatawag ng isang malaking itim na rocket, sinasabi kay Daya na isa siyang assassin, at lalaban siya na parang isa. Inihagis ni Lug ang rocket sa labas, at agad itong nawala. Pagkatapos, hiniling niya sa tatay ni Daya na sumama sa kanya dahil kailangan niya itong naroroon kung tatapusin nila ang digmaan sa pamamagitan ng duelo. Sinabi ng tatay ni Daya na maaari niyang gamitin ang lahat ng kanyang mga sundalo upang antalahin si Setanta para makatakas sina Lug at Daya, ngunit tinanggihan niya ang ideya dahil madudurog ang kanilang puwersa sa 1 minuto, at pagkatapos ay maabyutan sila ni Setanta. Ipinahayag ni Lug na papatayin niya si Setanta, dahil kung tunay siyang bayani, patuloy siyang lalakas, at kung hindi niya ito mapatay dito, hindi siya magiging sapat na malakas upang gawin iyon sa hinaharap.
Pagkatapos ay lumapit si Lug kay Setanta, kasama ang ng tatay ni Daya at sinabi sa kanya na tinatanggap niya ang hamon nito. Natuwa si Setanta na marinig yun dahil wala pang tumatanggap ng buwelo sa kanya dati. Gayunpaman, hinihintay ni Lug na maging handa ang kagamitang inihanda niya kanina, kaya nagpas siyang magantala kay Setanta ng 5 minuto. Nagsimula siya sa pagpapakilala sa sarili at nagbigay ng peking pangalan para lituhin ang baliw na bayani habang sinusuri ang katawan nito kung may mga sugat mula sa nakaraang pagsabog, pero lahat ay gumaling na. Tinanong ni Lug si Setanta kung talagang aatrasin niya ang kanyang puwersa kapag natalo siya, at nangako siyang gagawin iyon. Sinabi niya na lalaban siya, sino mang sumubok na atakihin ang rehiyong ito, at kung sakaling hindi siya paniwalaan ni Lug, handa siyang manumpa ng taimtim para patunayan ito. Sinabi ni Lug na nagtitiwala siya sa kanya, ngunit binanggit niya na kung sakaling mamatay si Setanta sa kanilang duelo, hindi niya matutupad ang pangako. Nainis si Setanta nang marinig yon dahil walang sino man ang nakipag-usap sa kanya ng ganoon dati, at sinabi niya sa kanyang katulong na tuparin ang kanyang pangako sa kanyang ngalan kung siya ay mamatay. Nag-aksaya pa yun ng oras, at pagkatapos ay tinanong ni Lug si Setanta kung ano ang mangyayari kung siya ang mamatay. Sabi ni Setanta, kukuhanin niya si Daya at papatayin lahat ng iba, at sabi ni Lug na hindi niya yun papayagan. Pagkatapos noon, handa nang lumaban ang bayani, pero sinabi ni Lug sa kanya na pakiusapan ang kanyang mga tauhan na umurong dahil maaari silang mahipit sa labanan at mamatay ng walang dahilan. Muling sumang-ayon si Setanta sa kanya at pinagsabihan ang kanyang mga tauhan na umurong, at samantala, hiniling ni Lug sa tatay ni Daya na ipaubaya na lang sa kanya ang lahat. Naghanda silang lumaban at bumunot si Lug ng kutsilyo para mas lalong lituhin si Setanta at para makabili ng ilang segundo pa. Sabi niya na matatapos ang laban bago pa man maitapon ni Setanta ang kanyang sibat, at lalo itong nagpagalit sa bayani. Sabi ni Lug, babatuhin niya ang isang barya at magsisimula ang laban sa sandaling bumagsak ito sa lupa, at walang problema si Setanta dito. Sadyang binato ni Lug ang barya ng mataas sa langit para sapat ang oras para bumagsak ito para handa na ang kanyang atake. Nakatuon ng gusto si Setanta sa barya para makagawa ng unang galaw, at hindi niya napansin nang tumama sa kanya ang isang napakalakas na atake mula sa langit, na lumikha ng isang malaking pagsabog. Natulak si Lug pabalik dahil sa bugso ng pagsabog, at iniisip niya kung paano natapos ang duelo bago pa man ito nagsimula. Ang atakeng tumama kay Setanta kanina ay base sa SA weapon na binubuo sa dating mundo niya, kung saan mabibigat na baras ng tungsten ang ipapaputok mula sa kalawakan patungo sa lupa para magdulot ng malaking pinsala. Nabigo ang sandata doon dahil sa paglaban ng hangin, pero sa mundong ito, magagamit ni Lug ang mahika para malampasan iyon. Una niyang ginawa ang mabigat na baras ng tungsten at pinadala sa kalawakan gamit ang mahika na panlaban sa grabidad, habang nilalagyan ng spell para hindi masunog pagpasok sa atmosfera. Isa pa, pinractice niya ang pagpuntirya noong pumunta sila ni Tart sa isla na walang tao, kaya sigurado siya sa kanyang target. Pagkatapos noon, ang kailangan na lang niya ay, ang gawin ay antalahin si Setanta hanggang sa sumalakay, at nagawa niya yon dahil masyadong mataas ang tingin ni Setanta sa sarili niya. Ngayon, habang tumatama si Lug sa pader dahil sa bugso, napagtanto niya na kahit ang bayani ay hindi makakaligtas sa ganoong atake. Gayunpaman, lubha rin siyang nasugatan sa proseso, at nawalan siya ng malay habang sinusubukan niyang gamutin ang sarili. Ilang minuto ang lumipas, nagising siya sa pagtawag ni Daya sa kanyang pangalan, at talagang nag-aalala siya sa kanya. Sinabi ni Lug sa kanya na ayos lang dahil nanalo siya sa laban at ligtas na siya ngayon. Pagkatapos noon, napansin ni Lug na tumakas na ang mga sundalo ng kaaway, at wala siyang saksi na makakakita sa kanyang pagpapanggap na pagpatay. Sabi ni Daya na baliwala yon, at bigla na lang, hinalikan siya ni Lug, dahil sa bugso ng kanyang damdamin. Di nagtagal, umuwi si Lug kasama si Daya, at masaya siyang tinanggap ng kanyang mga magulang. Naging bahagi si Daya ng pamilya ni Lug, at naging maayos ang lahat. Ngunit isang araw, sinabi ni Cyan kay Lug na nagpakita na ang bayani sa kanilang kaharian, at ibig sabihin noon ay muling lumalakas ang Demon King. Nagulat si Lug nang marinig na hindi si Setanta ang tunay na bayani, at napagtanto niya na hindi pa tapos ang kanyang misyon sa mundong ito. Pero diyan nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo ulit sa susunod.